MCGI Exeters, yung mga umalis at lumaban sa aral ng Diyos. Naghihintay na lamang ang mga yan ng paghukom at paghatol sa kanila. Alamin natin kung bakit at ano ang mga naging dahilan. Ito ho kasing mga Exeters or mga umalis, nakaalam na to ng katotohanan, kaya nga naanib sila sa MCGI nakita nila na nandito ang katotohanan. Marami nga dyan tumagal mga manggagawa pa ngayong iba dyan kaya lang syempre dahil meron silang mga nais na hindi natupad o mga gusto na hindi nila nakuha, or madalas ang naging dahilan talaga ng kanilang pag-alis ay yung mga hindi nila pagsunod sa aral ng Diyos. Lumabag sila. Yun po ang mga dahilan talaga. Ngayon, ang nangyari sa kanila ay ganito po, basahin po natin. Hebreo 10:26. Sapagkat yung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ngayon po, ang nangyari dyan sa mga Exeters na yan ay sinadya nila ang pagkakasala. Nalaman nila ang katotohanan at saka tinanggap maliwanag na nakalagay pagkatapos na kanilang matanggap at makilalang katotohanan ay sinadya pa nila ang magkasala. Ganyan ang mga nangyari sa mga yan, nagsisadya yan. Meron naman kasing umalis na hindi naman sinadya. Meron mga pagkakataon lang na hindi makadalo, tumigil na. Minsan malayo sa lokal, hindi makadalo, tumigil na. Pero itong mga to ngayon, maiingay, wala nang ginawa kundi manira, lumaban sa aral ng Diyos. Yan ang mabigat. Sinasadya talaga nila ang mga pagkakasala. Ngayon, anong nangyari yan sa kanila? Basahin po natin. Efeso 4:18. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ganyan ho ang nangyari sa mga Exeters na yan, nangahiwalay sa buhay na ng Diyos. Bakit? Nagdilim ang kanilang pag-iisip, nagmatigas sa kanilang mga puso. Ganyan ho ang mga tao na yan, yung mga nagsi-exit na yan, naninira at lumalaban sa aral ng Diyos. Kaawa-awa ang mga yan, nangahiwalay na, wala na patapon na mga yan, hiwalay na sa buhay ng Diyos yan kasi ang taong nakakonek na sa Diyos, yun ang nagkaroon ng buhay sa Diyos. Nagkaroon ka ng connection sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Diyos na Panginoon Jesucristo. Nagkaroon ka ng connection sa Diyos. Ngayon nahiwalay ka, di wala ka ng connection. Kanino ka na? Sa diablo. Sa diablo ka na dahil nangahiwalay ka na nga sa Diyos Ganyan na yan mga Exeters na yan, patapon na ang mga yan. Kaya wala nang magandang gagawin yan. Kala nila maganda yung pinagagawa nila, yung panyera na yan, paglaban sa aral. Naku po, mayayari sila dyan. Anong kahantungan sa kanila? Basahin natin. Hebreo 10:26 hanggang 27. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Ganyan ang nangyari sa mga Exeters na yan. Sinasadya ang pagkakasala, di ba? Maliwanag. Ngayon, anong mangyayari sa kanila? Sa 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayan pong maliwanag. Kakilakilabot ng hinihintay ng mga yan sa paghuhukom at ang kabangisan ng apoy na lalamon sa kanila. Ganyan ang mangyayari sa mga Exeters na yan. Bakit? Nanadya silang lumabag, gumawa ng kasalanan, lumaban sa aral ng Diyos at sa mga sinugo ng Diyos. Ang mga ngaral kasi sugo ng Diyos yan
bakit mo lalabanan yan mabigat yan. Naku po, kaawawa tong mga exiters, ganyan ang mangyayari sa kanila. Kaya nga wala patapon na mga yan kasi naghihintay na lang yan ng paghuhukom sa kanila. At apoy ang lalawon sa kanila, lalamunin yan ng apoy sa impyerno. Ang ibig sabihin yan mga yan, sa impyerno yan, kasama ng Diablo. Yan ang maliwanag dyan mga kaibigan. Kaya yung mga sila Badong, CG Perez, yung mga yan naninira sa Iglesia ng Diyos, sa MCGI, naku po, ganyan ang mangyayari sa kanila. Kalawang Pedro 2:21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Naku po, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, maigi pa sa kanila hindi sila nakakilala, kaysa pagkatapos na makilala ay tinalikuran din nila ang banal na utos, lumaban pa. Kaya mabigat talaga ang kahihinatnan nitong mga exiters na ito Yan talaga ang magiging sa kanila, kaparusahan. Nag-aantay na lang talaga sila ng paghuhukom. At ang kanilang destinasyon sa dagat-dagatang apoy kasama ng Diablo. Yun ang kanilang tatay, yung Diablo. Naging mga anak na sila ng Diablo. Yan pong maliwanag. Yun lang pong ating masasabi sa mga MCJ exiters na ito na patuloy na naninira at nagkakalat ng kasinungalingan, lumalaban sa aral ng Diyos. Yung pong mabigat pag lumabang ka na sa aral ng Diyos. Kaya kawawa talaga ang mga to at yung mga nadadamay ng mga ito. Akala nila napakaganda ng kanilang ginagawa. Sa bagay alam nila yan alam nila yan na ganyan ang mangyayari sa kanila. Hindi nila masisisi yan ang sino man, kundi ang kanilang mga sarili. Sasabihin nila bandang huli, bakit kasi ganito ang ginawa natin, bakit kasi tayo lumaban sa aral ng Diyos. Yun lang, maraming salamat mga kaibigan.